Umangat ulan sa Ryan to gawin nakahabol ng mga kagad rito at matining pakalasan kagad sa patag pa lang mga Grand Lago. Dapang-dapa rin sa likuran, hindi rin siya nagpapaiwan. Grabe yung kanilang ahon ngayon. Marami na sa dito sa kanilang breakaway dahil kanina ay nagkalasan rin sila at Nicole Paria umagwat na dito. Roland kita, linahandahan niya muna dito at sinyas ng palit dito kay Jericho Lucero at sa ating 2-man breakaway. Yun nga lang nagkalasan sila. Marami kanina sa kanilang first group. At dito ay lumikod na si Roland Kita, dating magkakampi, ngayon ay magkalaban. Solo breakaway na natin, Nicole Paria ng Victoria Sports. Masasagad na kaya niya hanggang finish line dahil napakatuloy niya dito ng 30 km sa ahon. What's up mga sir? Photo this video's Philippine Road Cycling National Championship 2026. Grabing banatan muli ang ating makikita rito. Defending champion natin Marcelo Felipe. Madalas nating makikita ang mga breakaway nila lalong-lalo na sa solo. Pero sa taon ng 2026, solo kaya muli. At nandito si Joshua Cañete from Cebu. At meron tayong mga individual riders din na nandito kagaya ni JC ha. Mukhang solo niya rito ngayon pero mapapalaban yan dahil dito na rin yan nag-i-ensayo. Meron din tayo mga dating magkakampi na magkalaban na ngayon. Siyempre bati-bati na muna sila dahil sa loob ng karera nandyan yung talagang wala ng kaibigan kapag bitaw. Pero sa labas nandyan naman yung kanilang mga friendly. Nandyan naman si Jan Sarmiento at meron din tayong mga under 23 na ngayon ay dito na sa elite. Kumbaga magandang abangan natin rito kung solo breakaway. Kaya muli ang ating makikita na tatawid sa ating finish line. Sa 142 km, syempre may ahon. Start dito sa may praying hands. Lusong ng Batulaw, kaliwa, ikot ng Balayan. Paya pa ahon at Fantasy. Pabalik muli tayo rito. Kaya magandang abangan natin kung sprinter kaya muli dito o climber ang mananalo. Dahil syempre mayroon tayong mga riders na lumipat na ibang team. Kumbaga, syempre magkakampi na yan noon pero ngayon magkalaban na kaya abangan natin ang ating road race 142 kilometers National Championship 2026. Meron silang neutral din 9 kilometers. Ito si Carcuey Yannick Reyes. Ang pagbabalik niya rito muli ha dahil syempre isang mountain biker yan. At Nicole Paria, Jericho, kumbaga hindi yan nawawala sa bronze yan, medal At syempre, muling 3 medalya ang kanilang pag-aagawar at kanilang sinisigaw rito. Bago mag-start, babakura nila sa Edjon pero makikita natin ang mga gameplay na rito Dahil defending champion, si Marcelo Felipe, kaya yun talaga ang kanilang protektahan rin. Ito, pagkana parang sa Skyway ka rito kapag ikaw ay umusad sa ahon. So sa patag, may mga magtatrabaho na yan. Gagawa ng move para mapagod ang mga domestic. Ay abangan natin kapag ito ay may nakakawala. Siyempre domestic rito magtatrabaho. Kumbaga sila yung mas pagod pa. Dahil kailangan lang pigilan. At siyempre si Marcelo rito pressure din siya. Dahil lahat ng mga malalakas nasa kanya ang mata. Kumbaga kailangan meron din talagang backup rito na talagang alalay kay Marcelo. At nandito rin si Naslim. Marami din dito ang mga individual na talagang pumunta dito para lumaro din. Ito may flat na tayo, mga nasiraan na rin ganun talaga no. Dahil kapag nataon sa ito rin siya Efren Reyes ng Team Army. Ito lang peloton natin. May sumubok tayong breakaway natin, isa. At dito dahil lusong to kahit mag breakaway ka dyan, hindi ka muna talaga mapagod dyan. Dahil itudo mo dahil lusong Kaya dito mga inaantay na dito yung tamang panahon. Ito si Idol sumubok na naman. Nandito na. Very si McCoy. Kita nyo naman yan. Naka-aero na si McCoy kanina. Dalawa yung ating breakaway rito. Tahimik lang dito si McCoy. Nasa likuran naman. Ferry at ito na si Edson. Ito yung gameplay na rito ngayon. Mag-uubos dito si Edson ng lakas para sa kanyang kakampi rin. Dahil kailangan nilang protektahan si Marcelo. Kaya kapag lalabas si Edson dyan, uubusin niya yung lakas para mapagod ang domestic. Pero kapag napabayaan naman si Edson, may pangtuloy. Kaya mahirap din naman talaga. Hindi lahabulin rin. Kahit solo yan si Edson, ay hindi pa rin nakabawi si Roland Kita. Dahil nung sa kriterium talagang munti ka na. Pero hindi pa rin talaga nakabawi si Roland Kita kay Edson. Unang umahon, 3. Edson at ito si Oranza naghahabol na.
Ito, magandang ahon kaagad nila sa unang start pa lang dito. Muntikan pa doon si Ramon ha. Sumabit siya. Kailangan talaga makakuha ka ng tubig rito dahil pinakawalan sila ay 12 PM. Kaya medyo mainit talaga. At ito, may mga kumakalas na rin tayo rito. At Jonel at Kita dito, hindi na muna talaga sila sumasama sa harapan. Umaga hinayaan muna nila na yung mga nakabungad. Umaga inaantay nila. Ayaw nilang makikipagbakbakan dyan. Dahil sabi na rito, mamaya na tayo sa ahon magtutuo sa patag. Hayaan na muna kayo. Nababanat rito. At Mark Ryan Lago sumubok na dito mag-breakaway. Dahil sa ating peloton, talagang nagpapakiramdaman din sila kanina kung sino ang magtatrangko rin ha. Bumagal na dito si Lago dahil nandyan na. Si Daniel ng Victoria Sports. Talagang grabe yung depensahan nila rito. Kailangan mo rin talaga na gamitin mo na yung kalaban. No? Kita nyo naman kanina, nag-usap-usap lang. Si Jonel at saka si Roland Kita nasa likod na pinagmamasdan lang nila. Yung harapan na babanat. Dahil kapag may lalabas dyan, meron talagang hahabulin. Sasabit lang muna sila sa agos ng peloton. Kung baka sabay-sabay na muna at Navarra, Rodi Rocky, John Paul Gaming, nandito rin kasama at nandito si Edson, no? Kumbaga siya yung nagtatrabaho rito, siya yung gumagawa ng move para makabuo ng breakaway, para makatakas din ha, dahil siya yung talagang aagwat rito dahil para sa kanyang kakampi, para mapagod ang mga domestic rin. Ito yung mga gameplay na rito dahil protektahan na dito si Marcelo rin, pero ang mata kasi dito kapag ikaw ang defending champion, nasayo talaga. Rustom Lim ng 3115 pero suot niya ngayon ay LCW Life Cycle. Marky Burak nandito rin sa ating elite ngayon, no? Umaga, mayroon tayong mga under 23 na talagang nandito na sa ating elite. Kaya dito na masusubukan talaga yung kakaibang lakas. Kumbaga kailangan hindi ka mabunzol rito rin ha. Kumbaga handa ka talagang lumaban kahit malakas ang kalaban mo ay dapat hindi ka dapat matakot. At may mga sumubok tayo na kasama sila Ramon. Yun nga lang, inabot rin kaagad rin dahil ito, banatan rito. Nagkasimplangan pa nga sila, 7-11. Parang si Asi ata napasama doon. Kaya yung ating palaton rito, napuputol tugawin. Carl Mandy, tinutuko niya muna rito dahil putol-putol na yung peloton rito dahil nagkasimplangan sila. Ganon talaga kapag tulin, kapag biglang minor dyan sa harapan. Alam mo na kaagad, nasimplangan kaagad at hindi yan maiiwasan dahil napakarami itong ating elite ngayon. At Mervin Corpus, nasa likod naman si Gab, makakabawi kaya ngayon si Mervin Corpus. Medyo inalat rin siya sa kriterium dahil kumalas din siya. Kasama sila Jumar doon. Rural Uranza, yan yung ating gold medalist sa kriterium. Kung baka dito, didipinsan lang yan. Kung baka mag-aantayan dahil mahirap din talunin talaga si Uranza dahil mga veterano kasi alam na nila kung ano yung lakas mo. Kung alam nila kung paano kanila tatalunin. Mark Ryan Lago, bumubungad na rito sa harapan. Si Edson talaga ang nagpapatulin rito sa harapan ng peloton. Sabit-sabit lang muna yung mga iba dyan. Kung baka 7-11, di nga na nakisali rito sa harapan muna. Go for goal. Standard, Victoria. 7-11 nasa likod. Excellent notos. De Rina. At meron tayong mga individual rin. Marcelo Felipe, bubungad na siya dyan. Julius Todol, nasa likuran niyang kanina. Dahan-dahan siyang bubungad rito. Dito sa ahon, ito yung may mga banatan tayo dito. Ahon ng puting kahoy ito. Julius Todol, bumungad siya rito. Pero sabi ni Jitro, akong bahala sa inyo magtrangko rito sa ahon. Pero magbayad kayo mamaya pagkatapos dahil dinala ko kayo rito. Meron tayong amateur rito, umuusok yung likuran ng peloton sa hatak niya rito. Ang lakas talaga to si Jitro. Payat yan, kaya climber. Pero may pangrimati rin yan. Kaya kita nyo naman yan, nagkaubos-ubos din sila dito. Dahil kapag hindi kayo kakapit dyan, ni Jitro talagang kakalas kayo dyan. Amateur ang humatak sa ahon. Kita nyo naman yan. Victoria nasa likuran. At saka 7-11, excellent. Dolus ka, Renz Bundok nandyan rin kasama. Kahit saan magbunta, rito si Jitro ay sunod sa kanyang ang peloton. Umaabot si Jitro dito dahil siya yung humatak pero hindi siya binibigyan. Nilalayo nila yung tubig. Nako, pabayarin mo talaga yan sila. Mamaya pagkatapos kita niya, nilalayo nila yung tubig. Siyempre, uhaw, pagod, gutom. Kapag ikaw ang nagtrangko dyan. Pero ang dito kaya Jitro ay hindi siya natakot lumaban sa mga pro. Kita nyo naman yan. Binuka na dito ni Jitro pero hinahanap pa rin siya dito ni Rustom Lim. At nasa likuran din si Renz Bundok Ramon. Kumbaga kahit saan magpunta si Jitro, sasama
ang peloton uran sa tugawin, pakalasa na sila dito, nakatingin na muna si Marcelo Felipe dahil binabantayan rin siya, pati isang lago hindi rin siya nagpapaiwan, nakadikit ito si tugawin kay Uranza. Ito na mga sprinter ang ating aabangan pero may matinding ahon ang kanilang gagabangin ngayon, nakabungad na dito. Mga Victoria dahil sila yung nagpapatulin. Alexis Pagara dinadala, Edson naman ang nakadikit sa likuran. Ramon humarap na rin siya dito pero hindi basta ka makakawala dyan at makabuo ng breakaway dahil ayaw nilang pumayag dahil rito ay mga Victoria ang nagpapatulin sa kanila. Ramon, tinatrangkuhan niya dito pero medyo malambot ang trangko ni Ramon. Kung matigas yung diin ni Ramon dyan, baka sakaling makakawala siya at bumungad ng dahan-dahan si Pacquiao. Magpasimpleng galaw ni Pacquiao rito pero hindi papayag si Ramon dahil yan yung mortal na kalaban nung kanilang under 23 pa to si Ramon at saka si Pacquiao. Talagang suklian din yan silang dalawa, kumbaga piga kung piga yan dahil si Ramon handa yan makikipagpalitan ng mukha yan ha. Ito walang makakawala pa rin dito sa kanila kumbaga Adrian Barrios ito pumayat rin siya dahil todo ensayo rin at nandyan rin si Gab nakikipag git-gitan rin sa harapan. Kumbaga yan yung mga amateur natin na kaya talagang pumanay at saka lumaban at Edson rito nakabantay rito si Patrick Marsudario nandyan din sa likuran din at Josie Bura pinainit niya dito yung kanyang baga paglingon niya walang susunod sa akin kaya itutuloy ko kaya to o talang imiminor ko at tinuloy rito ni Josie Bura pero si Rustom Lim nandyan at saka Riz Bundok talaga ito na nabuo na naman dito yung breakaway na dito si Jetro nakabungad na naman sa harapan kumbaga grabe. May makabuo na sana ng konti lang yung agwat dikit ka agad rito. At si Pacquiao, agresibo si Pacquiao rin dito. Sabi niya ako muna yung babanat rito dahil para mapagod naman ang mga domestic rito dahil kanina ang Victoria ang nagpapatulin sa grupo ngayon. Standard, Excellent Totals, 7-11 rito kumbaga dipinsa sila. Kapag may babanat, sabay-sabay na muna sila. Siyempre, mayroon na yung mga kanyang mga gameplay dyan. Si Jetro nakita na napaka-agresibo kanina talang dinala sa ahon hanggang taas. Kahit saan siya magpunta nakasunod sa kanya ang peloton. Kaya ang lakas si Jetro Climber kasi yung katawan. Kita niyo naman ang payat din. Kung mga si Edson rito hindi siya makakawala. Pero nandito na si Marcelo Felipe bumubungad na rin siya. Dahil kailangan talaga niyang dipinsan yung kanyang titulo ngayon sa taon ng 2026 sana. Pero kapag ganito laban nila ngayon medyo mainit din talaga. Siyempre ikaw yung mata kapag ikaw ang national reto at nasuot mo yung jersey mo, ikaw ang mata sa lahat. At tatlo ang breakaway natin kasama si Edson Rustom Lim, John Carl Cueva, nandito naman si George O'Connor, lumabas rin siya rito. Kita nyo naman yung hingal ni George pagkadikit dahil di ka rin pwede talaga na kapag mag-jump ka mabagal, hindi ka tagagad makakadikit. Kailangan kapag mag-jump ka talagang mas mataas yung speed mo para makadikit ka rin kita condition dahil yan yung ating silver sa ating criterium. Lumabas na naman dito si Edson grabe talaga si Edson, harap-harapan niyang binanatan, kumbaga agresibo. Alam naman natin na talagang malakas talaga yan at si Ronald Kita hindi pa nakabawi sa kanya dahil nirimati pa rin siya ni Edson. Pero dito sa ating road race kaya dahil condition rin si Roland Kita dahil dito bumubungad siya rito. Kumbaga diskarte lang talaga ang kailangan na Rustom Lim rito. Sumubok rin siya pero dinaanan ni Daniel rito. Kumbaga kumapit, De Montemayor habol, peloton nandyan sa likuran. Talagang palitan sila dito rin sa kanilang breakaway dahil gusto nilang umagwat rin sa peloton pero hindi basta papayag ang peloton rito dahil sa patag maraming matutulin talaga. Pero ang mga climber nito malamang baka mamaya rin yan mag-aabang sa ahon yan. Pero kapag yung ahon naman dyan ay nakausad ang mga climber ay talagang lamang na kagad sila. Pero kapag napasama naman ang mga sprinter, nako, delikado talaga dahil lamang kagad kapag ang sprinter nakalamang sa ahon na. At dito dalawa medyo nag-aagawan pa sila dito kung sino ang magtatrangko kaya o talagang walang magtrangko. Dahil sabi ni Joshua, ituloy mo dahil ririmatihin siya dahil depensa lang dito ang go forward. Kapag may babanat dyan, syempre tuto kung mga kanya-kanyang mga gameplay na yun sila. Dahil dito nagpapatulin talaga ang Victoria. Kung mga pinapagod nila ang domestic rito sa paghahabol at sinubukan rin dito
ni Trends na maghabol, pero nahirapan si Trends dito na maghabol dahil nabunsol to ng maaga. Dahil malakas po man ito si Trends dahil madalas tong talagang mag-breakaway, pero talagang nahirapan si Trends dito dumikit sa dalawang breakaway na si Joshua Gatmaitan at si Daniel Carreño ng Victorious Sports. At dito naisipan na dito ni Joshua na sige, palitan na lang kita dahil dahan-dahanin lang natin to dahil medyo patag to dahil syempre antayin yung kanilang climber na si Jericho, nandun pa si Dave Montemayor at Mark Ryan Lago. Kumbaga ang sprinter dito sa may fantasy, kapag nakakausan at napasama, ako delikado ang mga climber talaga dahil kaya lang rumimati na yan at inabot Edson at dito naman sa harapan at si Julius Tonton Trends at nandito rin si Naslim. Ito yung ating gold medalist sa ating ITT. Grabe yung lusong kanina. 80 talaga, no? Batulaw, kaya pinatag ang lusong. Kaya maganda rin naman pala. Pwerisahan rin pala dahil kailangan mo talagang dinan dahil hindi ka makakatakbo ng matulin rin eh. Kailangan mo kahit lusong pala. Pwerisado pa. At ito naman si Edson, hindi siya makakawala rin talaga dito. Cedric Abahog ng Team Go for Gold. Bubukan na rin dito. At nagpapalitan rito ang mga Team Go for Gold rito. Si Naslim at nakabungad na rin Marcelo Felipe, Renz Bundok nandito na rin, kaya dito ay dipinsahan na marami talagang sumubok pero napakahirap din makakawala dahil nandito pa mga fresh pa ang mga domestic, pero kapag nag-groggy ang mga domestic, nako talagang tuluyang makakawala. Mag-aatim ng breakaway at lumapit na dito si Jericho na wag yung dalhin, hayaan na muna natin ang ibang team na magdadala. Ito na, lumangat na naman dito si Edson Cobardora ng Victorious Sports. Dito na naman niya talagang napaka-agresibo, napakalakas to, banat ng banat, walang kapaguran talaga to si Edson. Kita nyo naman sagad-sagaran yung kanyang kampyo rito at 45 to 46 kbs dito si Edson. Nakita nyo naman yung dapaan niya rito kahit malakas ang hangin, pero talagang pinipilit niya na mga kausap rito para mapagod ang mga dumisdel. Kanina pa to kumbaga simula sa start nakabungad na, kapag inabot siya baba na talagang lagi nakabungad, at ngayon tinaimingan niya dito at hinayaan naman siya rito dahil ang inisip na dito ay aabutan natin sa patag, pero kapag nakausad sa ahon at hanggang fantasy ay mahirapan na to sila na aburin pa dito dahil kapag nakauna ka sa ahon. Pero dito sa patag, ramdam na rin kaagad rito ni Edson dahil kanina yung kanilang mga balatan at tulin, siyempre may mga tama at parehas din to silang mga pagod. Kapag ikaw lang talaga ay mayroon pang kondisyon at saka may natitira pang lakas, ikaw talaga ang mananalo. At lamang ng 20 seconds lang kaya tanaw lang din si Edson, kaya hinalayaan lang muna siya nung ating grupo din na aagwat lang dahil siyempre kumbaga kapag solo mo, salo mo lahat ang hangin, wala kang kapalitan dyan, mahirapan din naman talaga na tsagain mo yung kanyang breakaway rin. Tatlo ang naghabol Jason De La Peña kasama si Adrian Bayot, Patrick. Ang lakas talaga to ni Jason, no? Dahil rito talagang bubunga dyan dahil sabi niya, dayo ako, kumbaga kailangan ko ring ipakita yung aking ensayo rin, kaya ito nag-jump rin, pero bigla siyang naiwan dito dahil na-flat na ako, sayang. Ito na, wala na nagdadala sa kanila dahil kanina si Jason sana, siya yung nagdadala, yung nga nang na-flatan, at ito tanaw na si Edson rito sa ating grupo. Kumbaga mahirap talagang tiisin dahil yung piga mo pa lang dyan, kapag wala kang kapalitan, syempre mapapagod ka talaga kahit magre-recover ka. Mga napakahirap at may ahon pa na talagang matindi rin sa may payapa, at lalong-lalo na yung fantasy, yung talaga yung kanilang inaantay. Pero kapag ikaw ay nakausad doon at hindi ka talaga hinabol at lamang ka na kaagad, ito na, nabuo yung si ating second group dahil dumikit rin kaagad. Naslim, meron na kaagad yung ating breakaway kaagad, 8. Dahil meron tayong second group sana kanina, 7 ay ito ay inabot rin. Si Edson kasama dito na si Edson, Naslim, at kasama si Angelo. At ito, wala dito ang Direna ngayon Umaga si Grospe at saka si George O'Connor nandito na rin, at si Patrick at Efren Reyes. At saka si Nicole, 8 na sa ating first group ngayon. Marami na sila dito kaya pwede na maitutuloy ito. At wala dito ang Direna. At si Jetro kanina medyo napagod siguro dahil hindi na pasama dito dahil kanina lagi nakabungad siya. At dito tutok na muna talaga rin yung ibang tema, at si Naslim rito
ang nagdadala dahil naisip siguro niya na wala akong sprinter sa likuran kapag makausad ko, handa rin talaga akong makikipag-remat yan. Ito medyo nagkakabantayan na dito. Si George O'Connor dito at saka si Efren Reyes. Baga marami na sila dito pero marami rin ang maghahabol dito baka dahil marami ang wala pa. Dahil Derena at meron tayong mga individual din na talagang sila yung babanat rin dito dahil alam mo naman natin ang mga amateur natin na talagang kapag wala ng pag-asa marka bahala na lang ba. Kumbaga para maghabol dito sa ating breakaway. Dahil dito 8 sila kapag hindi ito inabot doon sa may payapa dahil malapit na tayong kumaliwa rito ito na. Pasok na tayo sa kaliwa kapag hindi ito inabutan ng ating grupo nandito na siguro ang mananalo dahil 3 dito ang Victorious Sports. Kung makalamang nakagad sila dito pero si Edson dito siya pa rin ang dadala. Nasa likuran naman si Naslim, yan yung ating gold medalist sa ating ITT. At nasa likuran na yung grupo din dahil dito sabog-sabog na rin sila dito. Grospe, bumanat, sumunod din si Patrick dahil dito ay ahon na to Hindi ka na pwedeng tumutok dyan, sariling sikap mo na talaga ang kailangan mo para ikaw ay makakausad dahil kapag tutukan, kalas ka rin talaga. Kaya si Edson dito parang tapos na yung kanyang mission rito. Dahil ahon na to, dahil kanina sa patag, inuubos talaga niya, pinipilit niya. Ramdam din naman niya talagang napapagod siya Pero kailangan talaga niyang magtrabaho para sa kanyang kakampi na si Marcelo Felipe. Plus marami pa sila itong mga kasama rin na malalakas din sa ahon. Kaya ito umagwat ng tuluyan kaya naputo pa si Angel rito. Tumukod, kumalas din siya dito sa pag-ahon Maganon talaga kapag tinamaan ka ng maaga na Slim. Siya yung naghabol rito ngayon dahil umagwat na si Patrick kasama si Grospe rin. Tinutukan muna ni Patrick dito dahil hindi pwede maktago si Patrick. Pero napansin natin si Patrick dito tahimik. Hindi bumabanat dahil kapag nakita natin yan sa ibang bansa, kahit mga Pilipinas, babanat yan. At Rulan kita nag-jump rito dahil dumikit na nga sila nito hinatak ni Yannick Reyes. Ganun talaga, no? Dahil meron tayong mga pro dito na siyempre may mga individual din na talagang handa rin yang pag makikipagbakbakan rin. At nag-jump na si Rulan kita, Tugayo, naiwan pa dito at Marcelo Felipe. Bit-bit niya yung grupo nila rito rin, no? Dahil siyempre, nakita niya dito na kailangan ko na magtrabaho. Rulan kita, dahan-dahan din siya dito dahil pinulgas ni Yannick Reyes kanina para dumikit talaga sila. Kumbaga, siyempre, magkakampi siguro, magkakakurpuhan yan sila. Kaya ito, marami na sila, Ismael Ron. Binanata niya rito, kaya nagkaabutan na sila dito. Pati si Rulan kita, dumikit. Umabol rin yan si Jetro. Ang lakas talaga ni Jetro, no? Talagang walang kapaguran at tahimik na sila dito. Ramdam na nito yung pagod rin. May mga kumakalas na rin. Ito yung mga inaantay na yung ahon Dahil dito kailangan mo talagang pumiga, pumadyak para ikaw ay makakahabol rin, makakasabi dahil kapag puro tutok ka dyan, maiwanan ka rin talaga. At grabe, napakalakas talaga. Saludo tayo kay Jetro dahil yung siya kanyang pinakita. Nicole Pariha bigla niyang binanatan ng harap-harapan. Si Roland kita dito na. Ramdam na dito niya Renz Bundok, Jonel Carcueva, Grospe naiwan pero handa yang humabol. At dito na. Si Roland kita at saka si Jericho Nicole dahan-dahan ng umagwat. Siyempre meron tayong mga dating magkakampi na magkalaban na ngayon. Second group natin, dalawa. First group solo. Binalata ni Nicole. Kapag hindi inabot rito si Nicole, pwede na kaya siya maka-gold rito ngayon dahil si Mark Broilo talagang pinagod lang niya yung kanya mga kasama sa breakaway matapos pinagtrangko, dinahandahan, taboy sabay banat. Kaya dito, Victoria rin ginawa nila dito rin. Nakikiramdam ka na si Nicole tapos sabay banat. Kaya kapag hindi ito, ay lahabulin ka agad. At saka malakas po man ito si Nicole. Yung speed niya dito ay 30. Talagang alam naman natin kung gaano kalakas si Nicole. Mapapatag, mapaahon. Ito si Jetro, dumikit na rin talagang ang lakas. George O'Connor, kasama niya dito si Naslim at si Patrick. Tahimik dito si Naslim talagang ramdam niya dito yung Grugi rin. Marcelo Felipe, siya pa rin ang nagdadala rito sa kanilang grupo. Pero nandiyan naman si Alexis Pagara ko. Baga siya yung mata ngayon. Binakura na niya si Lago, Olarte, Tugawin, Oranza at si Sean Sarmiento na dito rin. Adrian Bayot, ito na si Ian medyo ahon kasi ito kaya mahirapan talaga ang climber. Pero kapag ito ay nakaahon si Ian, sinama nyo hanggang finish line, asahan nyo na magtago na kayo sa rimatihan. Marcelo Felipe bumabalat na dito.
Grabeng pakalasan sila rito ngayon. Ayaw nila yung dalahan dito sa kanilang grupo. Gusto nila balatan para magkasubukan daw sila kung sino pa ang meron pang natitirang lakas. Kita nyo naman yung mga balat ni Uranza rin. Nakalikid dyan. Si Sean, Macryan Lago, Alexis, Daniel, Joshua Gatmaitan. Marami pa sila dito sa ating grupo pero marami na rin talagang umakalas. JP Ularte, banat rin siya dito. Kaya napahabol rito. Si Marcelo Felipe, Renz Bundok, nandun na sa ating harapan. Ha? Kumbaga, magkasama na yon sila kanina pero naiwan pa rin dahil rito kapag ikaw ay naubusan talaga ng gasolina sa ahon, napakahirap talaga. Syempre dahil 140 to, kailangan rito ay hindi ka matamaan ng pulikat. Dahil kapag ikaw ay tinamaan ng pulikat ito, yun ang napakahirap talaga ang pigilan rin, no? Dahil kahit gaano kalakas mo, kahit sa isip mo na lang talaga na gusto mo pa at si Debrito nasa likuran, no? Medyo malayo siya at Sean Sarmiento talagang survive talagang kailangan niya rito dahil para may ipakita rin niya sa kanilang team na kaya ko talagang sumabay dito ng banat na naman si Rustum Lim. Kung makakalina sa ating peloton na sa baba pa lang ang nagpapatulin talaga ay Victoria Sports. Sila yung babanat para mapagod, banatan pa rin yung grupo na rito. Ito yung mas matindi dahil dito pakalasan din sila dito. Tugawin, pinipilit ditong kumapit. Kaya JP Ularte, kapag napasama yan sa rimatihan, magandang abangan natin yan. Dahil kapag ang sprinter napasama at nakausad sa ahon, alam nyo na pagdating agad sa rimatihan na talagang handa yan makikipagbasagan talaga dahil re-rimatihin talaga kayo yan. Ha? At dito si Uranza kasama, kumbaga dalawang standard na titira ating Silindodolos. Sulo na lang din, Derena. Andito si Erickson, Rustum Lim, ito banat na naman rin sa kaliwa, habol rin kaagad sila rito. Kunti na lang talaga natira sa ating grupo nila, nagkalasan sila, yung iba na flat, plus may mga sumimplang tayo, kumbaga ganun talaga, hindi natin maiwasan yan dahil napakarami rin, kumbaga kapag may nagpreno kaagad sa harapan ay sabit talaga yan. Nandito sa likuran si Uranza, Erickson, Rustum Lim, nalakas yan, kumbaga yan yung ating mga veteranong rider. Kaya sabit-sabit lang muna talaga yung iba rito na para makakasurvive dahil rito. Dahil meron tayong mga pro na kung mga lumaro ng Tour of Luzon. Nandito pa si Miguel, tahimik sa likuran dahil banatan talaga ang gusto nila sa ating grupo rito. Ayaw nila yung dalahan Dahil gusto nila na kapag mag-jump sila yung ang makadikit rin at dito tinamaan ng pulikat to si Uranza Dahil hindi na siya makasipa Ganun talaga kahit anong lakas mo kapag ikaw ay tinamaan sa puso. Napakahirap pigilan. Pulikat lang talaga ang kalaban mo rito dahil mahaba na rin itong 140 ito Plus matulin ba sila para kaya mahirap din to. Dahil kapag ikaw ay nag-ensayo rin, hindi naman matulin. Kumbaga sa laro, nandun na talaga yung tulin, bagal. Kapag tinamaan ka talaga, napakahirap bigilan. Alexis, syempre, protektahan niya dito sana si Marcelo Felipe. Yun nga lang, maraming mata dito si Marcelo. Tugawin, ramdam niya rito yung pagod na to. Pero handa pa rin itong makipagsabayan dahil iba ang mga veterano kapag pagdating na sa tiis dahil kaya nila Kung baga sa araw-araw na ensayo, syempre nasasanay rin naman yung kanilang mga katawan at saka yung mga kalaban mo, yan lang din yun Kung baga nakikita mo na kung saan mo dapat talunin. Eto, bumungad na si Tugawin para makontrol niya rito siguro. Dahil kapag iba bubungad rito, ay talagang baba na tutulin. Kailangan si Tugawin na bubungad pero hindi kampante. Si Marcelo sabi niya, pare ako munang babanat dito dahil kailangan kong dipinsahan yung aking titulo ngayon. Pero parang malayo na tayo dahil siyempre umagwat ng tuluyan yung mga nasa breakaway na natin at mamaya kunti balikan natin kung ano mga kaganapan dahil dito magandang banatan dito sa grupo nila dahil ayaw nila yung dalahan. Pakalasan ang gusto natin. Inabot na nga sila Nashley, Majorjon at si Patrick dito. Lakas talaga ng Marcelo Kumbaga, napakahaba din yung kanyang mampang tiis rin at Naslim rito, ramdam niya yung groggy dahil kakaiba na yung sipa. Kumbaga, sa ITT napakatulin pero dito sa road race talagang napagod siya. Tugawin, biglang bumungad rito pero huling banat na dito mga tinamaan na si Tugawin rito. Ng pulikat rin Dahil parang ayaw nang sumipa ni Tugawin. Pulikat talaga ang kalaban mo sa road race. Dahil yun talaga yung napakasakit si Rustum Lim, Marcelo Felipe pa rin nagdadalaw sa grupo at grabe itong si Jetro talaga ang lakas talaga. Ito nagkalasan talaga sa kanilang breakaway din Renz Bundok, Lucero nandito na magkasama at ito yung ating second group
Jonel Carcueva ng Team 7-Eleven na ang lakas talaga. Nasa grupo yan kanina. Pero talagang pasabukan din sila. Kumbaga, si Roland Kita kayo na nag-jump, binanata na naman dito si Kita ni Nicole Parilla, oh. Dahil nakita rito ni Nicole na nandito yung kakampi. Kaya kapag inabot sila dito na kumagandang, abangan natin dahil dalawang 7-Eleven, dalawang Victoria din. Kaya ang ganda nung ating laban ngayon. Magtutuos to sila ngayon na siyempre yung mga dati magkakampi ay magkalaban na. Ang gandang banatan natin ngayon na first time natin makikita rito na talagang dalawa dahil sa ating madalas natin makikita ay solo breakaway pero ipatapos ang laban kaya hindi pa natin to alam dahil hindi nakakawala rin si Nicole rito kaya Roland Kita dahil umaangat-angat na ito si Roland Kita medyo condition siguro siya rito dahil siya yung ating bronze sa ating silver sa ating criterium din at dumikit na dito si Jonel Carcueva kay dalawang Victoria, dalawang 7-Eleven kaya magandang abangan natin. Roland Kita biglang umangat sa kaliwa rito, huling siko niya binanatan at kapag hindi hinabol ka agad dito ni Grospe pwedeng aagwat ng tuluyan dahil ito na yung huling ahon nila rito dahil kapag hinayaan nila rito last nandito pa si Jonel Carcueva na malakas sa ahon rin. Inantay rito ni Grospe na maghabol at nakawala ng tuluyan. Rito si Roland Kita, grabe tama yung kanyang timing dahil nag-aantayan lang sila siguro ni Jonel Carcueva kaya ito ay bumanat pag-ahon. Doon sa may siko niya, binanatan dahil sabi niya ako nang bahala ditong babanat ngayon. At dito lang dinapaan, tinudo na dito ni Roland Kita yung kanyang breakaway. At kapag nakausad to, doon sa may flyover, nahirapan na silang habulin to si Roland Kita dahil grabe niya. Itutudo ko na to. Dahil nasa isip siguro niya dito na dahil nagpangatlo lang ako sa kriterium, baka sakaling maka-gold ako rito sa road race dahil kanina nagkakabantayan sila. Kumbaga, grabe yung pantiis din ni Roland Kita. Kumbaga nag-jump at dumikit, binanatan, hinabol. Nicole Parilla talagang nagrugi rin siguro siya. Dahil sa patag, syempre sila yung mga nagtatrabaho. At 20 seconds yung lamang doon sa ating second group. Kaya siguro ang naisip dito ni Roland Kita, kapag hindi ako hahabulin talaga. Syempre meron siyang kakampi, kaya talagang mapipigilan rin. Dahil dalawa ron ang talagang magtutulo rin. Dahil dalawang Victoria, dahil meron pang kakampi na si Jonel. Talagang mahirapan na silang habulin dito. Kita nyo naman si Roland Kita dito. Dito pa siya talaga ay nabuhayan ng loob rito na talagang kaya ko to dahil flat na siguro ang kalaban niya rito. Kumbaga, siyempre, ito ang pinaka-gift siguro din ni Roland Kita sa kanyang sarili din dahil kung nasa go for gold dyan siya, siyempre, domestic, habol, kaya ito, anong lumipat sa 7-Eleven, ay talagang ito nakapag-breakaway siya at 36 seconds yung lamang. Medyo umagwat ng 6 na segundo kaya dito pinipilit dito ni Kita na aagwat siya ng tuluyan dahil lamang na siya rito ngayon dahil umagwat na siya ng oras Ang mahalaga dito ay hindi siya maplatan talaga dahil nakawala na siya ng tuluyan at grabe yung pinakita ni Roland Kita doon Binanatan niya tapos late na yung habol. Kapag hinabol ka agad ni Grospe, yun nga lang inantay naman ni Grospe si Nicole. Kaya talagang nakawala ng tuluyan at dito nakausad na sa may flyover. Kaya napakahirap ng abutan to at kapag nakalusong wala na talagang pag-asa yung ating second group. Nandito na kaya ni Roland Kita ang kukuha sa ating gold medalist o talagang nasa grupo pa ba? Sasagad na kaya niya hanggang finish line? Grabe, paglingo niya wala talaga siyang nakikita kaya dito ay tinudo umaangat-angat pa siya dito na talagang parang pinakita pa dito ni Roland Kita na kondisyon pa ako 4 kilometers pa. Siyempre ay nasa isip ni Roland Kita na sana tapos na dahil baka maabutan pa ako dahil siyempre sa Tarlac, tinalo siya ng mga Victory Sports. Kumbaga, hindi siya nakabawi kay Edson. Nirimati siya at dito pala sa National. Talagang dito niya binawian rin Talagang grabe. Kumbaga, napakahirap din yung kanyang ginawa. Talagang condition rin talaga. Ito si Roland Kita dahil sa criterium, naging pangatlo siya. Tapos kanina nag-jump dahil hinatak niya ni Reyes At napasigaw nga itong si Roland Kita na talagang sabi niya, ay shout out sa kanyang mga ka-team raw. Salamat at thank you dahil kailangan mo rin talaga yung kakampi mo
Dahil kapag hindi siguro din dumikit si Jonel doon, mahirapan si Roland Kita dahil babanatan siya, dalawa yung kanyang kalaban. Pero handa nang ririmatihin siguro to kanina kapag hindi dumikit din, at ito na siguro yung ating gold medalist sa ating road race sa 142 kilometers. Filipino Road Cycling National Championship 2026. Ito na kaya ang kukuha o meron pa sa ating grupo dahil wala na siyang kalaban talaga. Solo breakaway natin rito. Si Roland Kita, grabe yung kanyang pinakita. Binanatan niya kanina. Grabe yung mga sprinter natin. Pero may mga pang-ahon rin kasi ito. Kaya ito na yung ating gold medalist 2026 National Championship. Grabe si Roland Kita. Umaangat-angat pa siya dito. Yung ating champion natin. Oh. Ang ganda yung kanyang pinakita. Ito na. Sino kayong ating bronze at silver dito? At bronze naman natin rito ay si Grospe. Silver natin, Jericho Losero. Grabe, talagang dinapaan na ni Grospe doon. At Alexis, grabe, mga grogi na yan. Pero ang lakas din magtiis siya, no? Si Marcelo talagang hindi siya talaga nakausad. Rimatihan rin dito sa grupo. Ang ganda nung anak ko, may big bike, tumawid ako. Napasama si Rostom Lim at si Wes Umagwat, Joshua Gatmaytan, Naslim. Lamang talaga, no? Kapag sprinter ka, pagdating sa Rematihana, at si Rostom Lim dito, sumimblang doon sa big bike. Nako. At Sean, andito rin, kaya-kanyang rimatihin si Uransa at Adrian Bayot. Nandyan rin, eto na, nirimati rito ni Sean. Siya Uransa rin, at biglang umagwat na si Jomar. Naku, tinakasan si Tugawin, pinakalas si Tugawin ni Jomar. O, kita nyo naman yan. Biglang bumalat si Jomar dito. Kaya nakaagwat, Tugawin pinipilit pang makakausad, pero wala na. Si Jomar dito umagwat na, nakatakas na sa kanilang grupo. Nautakan rin ha. Ang ganda ng ating laban.